Kamusta mga kabarangay, narito na ang update natin sa Barangay Ginebra. Justin Brownlee, kailangan na nga ba palitan? Ang ilaw sa loob ng opisina ni Coach Tim Cone ay naglalaro sa kanyang mukha, nagpapadilim at nagpapaliwanag sa bawat pagkurap. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga ulat ng laro, ang mga numero, ang mga estadistika, ang mga larawang nagpapakita ng bawat paggalaw sa court. Pero higit pa sa mga numerong iyon, ang nasa isip niya ay ang larawan ni Justin Brownlee, ang kanyang import, ang bato ng Ginebra San Miguel. Natapos na ang matinding laban-laban sa Eastern Conference, isang labanang halos ikinaubos ng kanilang lakas at pawis. Sa larong iyon, hindi gaanong naging maganda ang performance ni Brownlee. Hindi siya kasing astig gaya ng dati. May mga pagkakataon na tila ba wala sa ritmo ang kanyang paglalaro. Ang kanyang mga tira ay hindi gaanong tumatama. Ang kanyang karaniwang sigla ay tila nawala. Nakita ni Coach Cone ang pagod sa kanyang mga mata, ang pagka-stiff ng kanyang mga galaw. At ang tanong ay nagsimulang bumuo sa kanyang isipan, kailangan na ba siyang palitan? Hindi ito isang madaling tanong. Si Brownlee ay higit pa sa isang import, siya ay naging bahagi na ng Ginebra family, isang mahalagang miyembro ng koponan. Ang kanyang karanasan, ang kanyang husay, ang kanyang leadership, lahat ng ito ay mahalaga sa team. Pero ang katotohanan ay naroon, ang kanyang edad, ang dami ng kanyang nalaro, ang mga gasgas sa kanyang katawan, lahat ng ito ay nagsisimulang magpakita ng epekto. Sa kabilang banda, may iba pang mga players sa Ginebra na may potensyal. May mga batang manlalaro na nagsisikap patunayan ang kanilang kakayahan. Ang pagpapalit kay Brownlee ay nangangahulugan ng pagbibigay ng pagkakataon sa kanila, ng pagsubok sa kanilang kakayahan sa mas malaking entablado. Pero ang panganib din ay naroon, ang pagkawala ng karanasan, ng leadership, ng tiyak na puntos na dala ni Brownlee. Habang nakatingin si Coach Cone sa mga ulat, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa iba't ibang posibilidad. Ang desisyon ay hindi lamang tungkol sa basketball, ito ay tungkol sa team, sa kanilang hinaharap, sa kanilang pangarap na manalo. Ang ilaw ay patuloy na kumukurap, nagpapaalala sa kanya na ang oras ay tumatakbo, at ang desisyon ay kailangang gawin. Ang bigat ng responsibilidad ay mabigat sa kanyang balikat, pero alam niya na kailangan niyang gawin ang tama para sa Ginebra San Miguel. Sa mga sumunod na araw, masusing pinag-aralan ni Coach Cone ang lahat ng aspeto. Nakipag-usap siya sa kanyang mga assistant coaches, pinag-usapan nila ang mga posibilidad, ang mga benepisyo at ang mga panganib. Pinanood niya ulit ang mga video ng laro, hinanap ang mga detalye na maaaring nakaligtaan niya sa gitna ng tensyon ng laban. Nakausap din niya si Brownlee, hindi bilang coach at player, kundi bilang isang kaibigan, isang mentor. Naramdaman ni Coach Cone ang pag-aalala ni Brownlee, ang pagnanais na patuloy na makatulong sa team. Pero nakita rin niya ang pagod sa mga mata nito, ang pag-amin sa unti-unting pagbaba ng kanyang energy level. Hindi ito ang Brownlee na kilala niya, ang Brownlee na handang magbigay ng lahat sa bawat laro. Sa huli, ang desisyon ay dumating hindi bilang isang biglaang pagbabago, kundi bilang isang maingat na pagtimbang-timbang. Hindi niya ipapalit si Brownlee agad-agad. Magkakaroon ng pagbabago sa strategy, isang paghahanda para sa hinaharap. Mas madalas na pahinga para kay Brownlee, mas maraming pagkakataon para sa ibang players na maglaro at magpakita ng kanilang kakayahan. Isang maayos na paglipat, isang paghahanda para sa araw na kailangan na talaga siyang palitan. Ang desisyon ay hindi lamang para kay Brownlee, kundi para sa buong team. Ito ay isang pagkilala sa kahalagahan ni Brownlee, sa kanyang kontribusyon, at sa parehong panahon, isang paghahanda para sa isang kinabukasan kung saan ang ibang mga manlalaro ay magiging handa na upang dalhin ang Ginebra San Miguel sa tagumpay. Ang ilaw sa opisina ni Coach Cone ay patuloy na kumukurap, pero ngayon, may kasama na itong isang tiyak na liwanag. Ang liwanag ng isang maingat at matalinong desisyon, isang desisyon na ginawa para sa ikabubuti ng buong koponan. Kayo mga kabarangay, ano sa tingin ninyo, kailangan na kayang palitan ng Barangay Ginebra si Justin Brownlee? Ano pang hinihintay? Comment down below. Mga kabarangay, kung gusto ninyo pa ng maraming update sa Barangay Ginebra ay huwag kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para patuloy kayo manood sa ating update sa Ginebra.